We've been together for almost 16 years. We came to a point na we decided talaga na it's no longer worth fighting for. Childhood sweethearts, best friend and lovers ang turingan ni Dan at kanyang asawa. Kaya naman umabot ito sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa hanggang sila ay magtungo sa UAE. Ngunit habang tumatagal, ang init ng kanilang pagmamahalan, tila ng lamig matapos ang matagal na pagsasama. In high school sweetheart kayo, you have a lot of dreams. Going to abroad is like a fulfillment of all ng dreams ninyo. And then something happened, and then bam. Muling pinatawad ni Dan ang pangangalon niya ng kanyang asawa sa pag-asang mababatid nito ang kanyang pagkakamali. Pero tila malalim na ang panlilinlang at di na makawala ang kanyang asawa sa maling relasyon. Napuno ng galit at hinagpis, ibinuntong ito ni Dan sa Diyos. I've asked God, ano bang ginawa ko to deserve this kind of a tragedy? I was really cursing God because you're so unfair na you have allowed this thing to happen to me. I will just end up my life. So I decided talaga. Tuluyang tinuldukan ni Dan ang istorya ng kanyang buhay. Desidido nang tumalon sa isang tulay, matakasan at malimutan lamang ang lahat ng pait at sakit ng pangangalon niya ng asawa. Napigilan lamang siya ng bahagya ng mapaisip. Then for sure, mapifeature ako sa news. And then, parang nakakahiya naman sa parents ko. Hindi ko siya tinuloy because I ran out of parang feasible options to end my life. And sabi ko ganun, sabi ko, Lord, if you are really true as what your Bible says so, I want to know you. Sa gitna ng kanyang pagtatangka, sinagot ng Diyos ang kanyang hamon. And then, narinig ko, nagtatalo sila. Sabi ganyan, sabi ng babae, ano ka ba? Sabi ganun, pupunta tayo ng Bible study. Wala kang Bible. Di study lang yon. So, syempre, tayo, pag kung may nag-argue, especially, sabi ko ganun parang, naano kung makisawsaw or something like makibalita, ano ba nangyari. But there's something in me na tanungin mo kung saan sila nag-church. Tanungin mo. Ang mga katagang iyon ang simula ng pagkilala ni Dan sa Panginoong Hesus. Ngunit di tulad ng isang teleserye na may happy ending, tuluyang iniwan ng asawa si Dan. Ngunit sa gitna ng sakit at pait ng hiwalayan, naging tapat ang Panginoong Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Sabi ko, kung yung God, at wala pa talaga akong alam, who is the creator of heaven and earth, binigay niya yung most prized possession niya para sa akin, and then I've realized, sabi ko, hindi itong tragedy na to, hindi to galing sa kanya eh. Galing to sa kalaban, and many of these are my own faults. Matapos ang trahedya, sa UAE na nagtrabaho si Dan, dito mas lalong napalapit ang kanyang pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan ng lokal na simbahan. Sa lahat ng aspeto, mapanegosyo o sa pamilya, patuloy na pinagpapala si Dan. Now life has more meaning and more purpose.